Wala raw silang idea na patay na yung babae. Narito ang latest update sa Pinay OFW kasambahay na pinatay sa bansang Kuwait. Ang OFW na pinag-uusapan at viral ngayon sa mundo ng social media dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito sa kamay ng kanyang amo sa Kuwait. Sa mga hindi pa nakakaalam, siya ang OFW na pinatay at ibinaon sa bakura ng bahay ng kanyang amo na 2 buwan na ang nakalipas. Nalaman lang ito ng publiko matapos magsumbong ang bunsong kapatid ng amo ni kabayan sa kapulisan dahil sa kinain na ito ng konsensya. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Lugmok na lugmok ngayon ang pamilya ng isang OFW na kinilalang si Daphne Matis na kalaban. Tubong Dansulan, Cagayan de Oro matapos matanggap ang masalimuot na balita na hatid sa kanila ni Kaagapay Kabong Concha noong December 30, 2024. Imbis sasalubungin nila ng maligaya ang bagong taon, luha at labis na pagdadalamhati ngayon ang kanilang nararamdaman. Sa post ng kapatid ni Kabayan, sobrang sakit umano ang natanggap nila ngayon kapaskuhan. Hindi sila makapaniwala na ang OFW na pinag-uusapan sa social media na nag-viral na pinatay na natagpo ang nakabaon sa lupa sa bakod ng amo ay ang kanilang kaanak pala na OFW na kanilang inaasahang uuwi sa Pilipinas nitong buwan ng December 2024. At ito ang nakakalungkot mga kababayan na dahilan siguro kung bakit hindi nagtataka ang pamilya na may nangyari sa kanilang kaanak. Talagang plinano ng kriminal ang lahat para hindi magduda ang pamilya at maging daan para mag-isip ang pamilya na buhay pa si Kabayan. Dahil kahit patay na pala itong ating Kabayan, palagi daw online ang account nito. Dagdagan pa na kaya siguro kampante rin ang pamilya dahil okay naman daw ang amo ni Kabayan. Nasabi ito ng kapatid dahil dati rin pala itong OFW sa Kuwait kaya nagulat ito sa balita na dala ni Kaagapay Kabong Concha. Sa salaysay naman ng mister, palagi umano nitong tinatawagan ang kanyang asawa pero di daw ito makontak kahit naka-online. Kaya nasabi nila kay Kaagapay Kabong Concha na wala umano silang kamalay-malay na patay na pala ang kanilang kapatid na nakatakda na sanang umuwi sa Pilipinas nitong buwan ng December. Kaya't hustisya at katarungan ang sigaw ngayon ng pamilya. Nanawagan sa gobyerno ng Pilipinas na sana'y tulungan silang alamin at panagutin ang pumatay sa kanilang kapatid na umano'y nagtiis nagtrabaho sa abroad at di pa sana nila malaman kung hindi sila tinawagan ni Kaagapay Kabong Concha. Nakausap ko po ang kapatid. Kahapon lang po nila nalaman na napatay na pala ang kanilang kapatid. Hindi alam mismo ng pamilya ang nangyari sa kanilang kakaanak. Kaya yun po ang isang malungkot na pangyayari. Yung pong babae ay nagtrabaho rin po sa Kuwait dati. At nakasama niya kapatid niya. And okay naman yung kanyang kapatid doon. At ang nakakalungkot po, yung asawa mismo, lagi naka-online na yung babae, pero hindi po nila contact. Hindi daw nila makontak, pero nag-online po. Kumbaga, may signal, pero wala na pong, hindi na malaman. Kaya hindi rin nila alam. Talagang wala raw silang kaalam-alam na may nangyari na sa kapatid mo nila. Kaya mga kababayan, kung kayo ay may kapamilyang OFW tapos nangyari sa inyong ganitong senaryo na online tapos di nyo makausap, kabahan na kayo. Dapat kumilos kayo kaagad, mag-report o di kaya itawagan nyo ang agency o OWA. Dial nyo lang ang 1348 kung taga Metro Manila kayo at 021348 naman kung taga probinsya kayo. Mag-report kayo kaagad, huwag nyo patagalin dahil di natin alam ang pwede mangyari sa kanila sa abroad, lalo na't nasa loob sila ng pamamahay ng kanilang mga amo. Magsilbing aral sa atin itong nangyari ngayon kay Kabayan. Okay? Yun po ang sinabi nila. Hindi nila makontak ang kanilang kaanak. Nakita na nila na online po pero hindi po nila makontak ang babae.
Kaya ang payo ni Kaagapay Kabong Concha, kung ikaw daw ay isang OFW kabayan, ibigay niyo sa pamilya niyo ang info kung saan kayo nagtatrabaho, address at contact number, at kung maaari, yung buong pangalan din ng mga taong nakakasama mo sa loob ng bahay para kung sakaling may mangyari sa inyo, madali kayong matuntun at nang matulungan kayo kaagad. Saan man kayo panig ng ginasinalan, kailangan po bibigyan niyo ang pamilya ang pamilya niyo ng mga contact details ng employer. Okay? Very important to yun. Na para ano mangyayari, may alam po sila kung nasaan po kayo. Dapat mo talaga magkaroon talaga ng follow-up. Ina-update nila yung kung ano yung mangyayari sa mga workers, mga ganun. Kung may follow-up siguro mga kababayan, di ito mangyari. Napakatagal na nitong isinulong ni Kaagapay Kabong Concha itong follow-up, pero ang ibang agency ang ayaw sumunod. Matapos makuha ang bayad at ma-deploy ang mga OFW sa ibang bansa, wala na silang pakialam. Kaya marami ang napapahamak dahil sa kapabayaan talaga ng agency. Kung kinukumusta sana nila ang mga OFWs, di sana siguro mangyari ang ganitong klaseng krimen. At ito pa ang malaking problema mga kababayan, kapag di kayo sumunod sa tamang proseso, tapos may nangyari sa inyo, wag naman sana mahirapan kayong maghabol sa agency gaya nitong nangyari ngayon sa ating kabayan. Hindi pala ito umuwi nang matapos ang kontrata, kaya mahirap daw kasuhan ang agency. Hindi po natin pwedeng sabihin na kasuhan yung agency kasi siya po ay more than 3 years na sa trabaho niya bilang sa kasambahay. Kaya hindi natin alam kung po totoong nangyari. Bakit po pintay yung babae? Hindi po na alam yun. Kahit mismo yung kapamilya, wala po silang any idea kung ano po ang nangyari sa babae. Kasi kahapon lang nilalaman. Wala pa silang nakuhang information. Kundi yung nalaman na nila na namatay na yung kapatid nila. Kaya nalulungkot sila, gusto nila makuha ng hustisya doon sa kapatid nila na sinamantalang nawala po ng buhay nang hindi po nila alam. Sana nga malaman natin buong katotohanan at ang mabigyan ng hustisya yung kababayan natin yun na hindi alam kung ano nangyari. Kaya yun lang po ang aking pong nais po sabihin sa inyo. Sa pamamagitan ni Kaagapay Kabong Concha, kinalampag nito ang mga ahensya na nangangalaga ng mga OFWs para matulungan ang pamilya. Hopefully, sila po ay matulungan. Kumontak sa nila ang OWA, nagsabi po ako na kukontakin po natin ang MWL, ang Department of Migrant Workers, Secretary, para sabihin niya itong kapatid, pamilya ng worker na napatay sa Kuwait. At napakadami po na mangyayari po ngayon. Diyos ko, kagabi do, meron po isang seaman napakamatay sa lubid mo ng barko. Diyos ko, seaman po, napakamatay po sa loob ng barko rin. Kita niyo mga nangyayari nga, no? Po, lahat po ng problema ng mga OFW. Bagsakan ako ng mga problema. Napakaswerte nyo mga kababayan dahil may isang kabong na grabe talaga ang malasakit at pagmamahal sa inyo. Kahit na nahihirapan siya, gumagawa pa rin siya ng paraan para matulungan kayo. Kaya wag nyo po kalimutan ang mga payo ni Kaagapay dahil ang lahat ng kanyang sinasabi ay para sa ating ikakabuti para may layo tayo sa kapahamakan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi. At